Hi everyone! Welcome back to our channel, to the Gonzalez Family YouTube channel. So, as you can see, kasama ko ang aking asawa today and we'll be talking about our permanent residency. So, everything about our PR process, requirements, step by step, lahat ng mga pasikot-sikot. Dahil ang asawa ko ang main applicant namin for the PR and ako ang international student. So, in-invite ko siya and pinaunlakan niya naman tayo sa ating video for today dahil siya ang may alam ng mga detail about our PR. And yung pathway nga na ginamit namin is Alberta Tech Pathway, which was launched noong January 2022. Yeah. So parang timing yung ano niya, yung Start niya. Yung pag-launch ng bagong stream na yon. And since nga nasa Alberta kami, nasa Calgary, Alberta kami. So talagang pasok siya. Ano ba yung background mo? Like, ano bang ginagawa mo sa life? So, back in the Philippines, nag-work ako sa telecommunication industry. So, one of the biggest telecommunication industries sa Pilipinas. So, I worked there for 7 years. So technically, may background ako into telecommunications na. So, ayun. So, nung dumating kami dito, so naghanap muna ako ng work na possible na still kahit paano related pa rin sa telecommunication. So, nakahanap ako ng work bago pa kami makapunta dito. So, nung time na yon, yun yung naging parang starting point namin na since nasa Alberta kami, naghanap kami ng opportunities on how we can be a permanent resident dito. So, marami siyang stream. So, iba't iba. So, technically, yung mas malapit na nakita namin para sa program. Yung Alberta Tech Pathway. Yeah. Paano mag-apply dun sa Alberta Tech Pathway? Kasi maraming nagtatanong kung paano ba pumasok doon. So basically, bago ka mag-start na mag-apply into Alberta Tech stream, so dapat meron kang active Express Entry profile. Bago ka mag-start ng Express Entry profile mo, meron ka dapat nung language test mo, which is either CELPIP or IELTS. And then, aside from that, meron ka na rin dapat na prepared yung sa ECA mo. Kung ano yung katumbas Educational assessment. Educational Credential Assessment. Yun. So, kung ano yung tinapos mo kung anong country ka, so, i-assess nila dito yung sa Canada kung anong equivalent degree niya. So, nabanggit mo nga na kailangan ng active Express Entry profile. So, paano ka pumasok sa Express Entry pool? Ano ba yun? So, basically, sa Express Entry, meron siyang 3 different categories para maging eligible ka. So, first one is kung Canadian Experience Class ka, Federal Skilled Trade Program, and yung FSWP, which is yung Federal Skilled Work Program. So, ako pumasok ako bilang CEC, which is yung Canadian Experience Class. Bakit CEC? So, pwede naman ako dapat ng FSWP, which is yung Federal Skilled Program nila. Kaso lang nangyari kasi, mababa yung English ko. So, basically, meron silang minimum CLB band or yung minimum score para sa English proficiency test nila or language, which is 7. So, yung na-meet ko is 6 lang. So, kaya hindi ako naging qualify for FSWP. Kaya pumasok ako ng Canadian Experience. Kasi yung minimum lang nila is 6 lang. Anong ginawa mong English test? Like IELTS or CELPIP? So, I took CELPIP. Magkano? So, I think, nung time na nag-take ako, around 280 to 290 Canadian dollars siya. Dito na yon. Dito na siya sa Calgary. Oh. Ilang beses ka nag-take ng CELPIP exam? So, basically, I think 2 or 3 times ako nag-take. Kasi nga, dapat talaga ini-aim ko siya na 7 at least para mapasok agad ako ng FSW para may Express Entry profile. Sad to say, hindi ko siya na-meet. Mahina talaga ako sa English. Yeah. Dito ko lang siya na-start mag-develop kasi nga, kailangan sa work. So, ang ginawa niya is, nag-wait ka ng 1 year. So, para ma-qualify ka into Canadian Experience Class, so basically, you need to gain 1 year work experience dapat dito sa Canada. Yeah. Parang skilled work experience. Skilled. Kasi may kita nila, dati NOC codes yun. Ngayon tier na. So, dapat pasok siya sa 0, 1, 2, 3, I think. Yeah. So, after nung nakagawa ka na ng profile, anong ginawa mo? So, since nakagawa na ako ng profile, doon kasi may kita mo kung ilan yung points mo. So, basically, yung naging points ko nun is parang 361 lang siya. So, since nga sabi dun sa Alberta Tech Pathway,
ang minimum score nila is 300. So, 361 ka. So, pasok ka. Pasok ako. And then, so, paano mo nalaman na pasok yung trabaho mo doon? So, kasi pupunta kayo sa website ng Alberta. Search nyo lang sa Google na Alberta Express Entry Stream. Tapos makikita nyo doon yung mga categories or mga programs na meron si Alberta for permanent resident. So, once na nakita nyo, punta kayo sa Alberta Tech Pathway, makikita nyo yung lahat ng eligibility requirements na kailangan nila. So, basically, ang una nilang tatanungin sa inyo is yung express entry profile nyo, and then yung language test nyo or education nyo, dapat meron din. Tapos, one thing na kinukonsider nila doon, kasi may list yon ng NOC codes or yung mga job duties o job description or title na meron kayo. Marami siya eh. So, I think 30-something NOC codes yun. Pero ikaw, saan kang NOC pumasok? So, pumasok ako sa NOC 72205, which is yung Telecommunications Equipment, Installation, and Cable Television Service Technician. So since nakita ko na napasok yung NOC code ko, yung mga ginagawa ko sa current role ko, so nag-apply ako ng NOI, ibig sabihin yung Notice of Interest, kasi nakita ko pasok naman yung mga eligibility requirements ko. So nag-apply ako sa may link sila para mag-apply ka ng Tech Pathway. Tapos, may requirement ba sa employer or basta pasok yung job mo, okay lang yun? Hindi, marami siyang requirements na hinihingi dun sa sa magiging employer mo. Basically, meron akong, kasi may checklist ako ng documents na pinasa. So kung titingnan mo, meron akong yung NAICS code, dapat meron din doon, which is tatanungin mo rin sa employer mo kung anong code. Kung part ba siya ng AAIP List of Eligible North American Industry Classification System. So, dapat yung employer mo is pasok siya doon. Oo, may kita naman nila yung mga corresponding codes doon. Yeah. And then, nung nag-apply ka, ano yung mga requirements? So, first is yung passport namin. And then yung work permit namin, which dapat valid yung work permit mo. Self-PIF score ko. So, ECA, yung Educational Credential Assessment, meron din siya. Yung diploma. So, and then, yung diploma din ni Mrs. tsaka yung ECA requirement nun, or yung equivalent nun, sinama ko rin siya. And next is yung, siyempre, ito yun na yung sa mga employer na dapat yung hingin din later on pag mag-apply kayo. Which is parang yun yung critical stage. Oo, critical stage. Meron ako dito employment reference. So, dito siguro, naka-indicate dito yung full-time ka, ilang hours ka pa mag-work, gano'n yung duration ng employment mo. Permanent. Dapat siya. Permanent and full-time dapat siya. Next is meron din ako ditong licensing, registration, or certifications. Kasi meron akong mga trainings and certificates na nakuha sa company. Sinama ko rin siya at least sa proof na nandun siya or meron kang mga certain. Kasi may tinanong din dun sa application kung may mga certificates ka. And then next is yung job offer. So basically, dapat meron kang job offer from that employer. So kailangan mo rin i-request yun sa company. Anong laman ng job offer mo dapat? So basically sa job offer ko, at least kung magkano yung magkano yung rate mo, salary, and then yung, I think, yung job description, job title mo, and then mga duties and responsibilities, yun yung critical. Kasi kung ano yung nakita mong NOC code dun sa may website ng Alberta or Tech Pathway Stream, dapat at least kahit pa paano majority ng mga responsibilities and duties doon is ma-meet mo, align, kasi doon nila titingnan din yun. So, yun yung naging critical doon. So, kailangan nyo lang din kausapin yung employer nyo is kung willing sila or mag-support ng mga documents na kailangan mo. And then, next is yung employer information. Doon sa employer information naman, nakalagay doon anong klaseng company ba siya, ano ba yung mga products and services nila. So, basically, yun yung hiningi ko sa kanila. So, and then, after that, kung meron ka bang relatives dito sa Alberta, so meron ka akong auntie, so sinama ko rin yun. Proof of relationship na kung bakit may family ka dito. dito. And after mo ma-complete yung mga documents na yan, so parang ilalodge mo lang siya, ganun. Yeah, ilalodge mo lang siya. So, syempre may payment din siya. How much? Like how much? It's $500 Canadian dollars. How long ka naghintay bago mo nalaman na may nomination ka? Just to go back, so nag-submit ako ng aking notice of interest sa Alberta noon is I think January 13. And then, after like, how many? February 7 ko natanggap eh. So, almost a month.
almost a month nga. Ang ginagawa nila dito is parang bine-verify nila sa employer mo kung talagang doon ka nag-work or talagang ganito ba yung title mo or duties and responsibilities mo. So, nung time na yon, nabanggit sa akin ng manager ko na may tumawag sa kanila from Alberta regarding doon nga sa aking application. So, kinonfirm lang nila na doon ako nag-work, na ganito yung duties ko, ganito yung trabaho ko. Natama yung lahat ng binigay mong documents. So, after nun, parang mga ilang oras lang, dumating din agad yung certification of nomination ko from Alberta. Yeah. So, nung natanggap mo yung nomination, paano mo nalaman? Like, paano mo nalaman na nabigyan ka ng nomination? Mag-i-email sila sa inyo. Oh, okay. So, marireceive mo via email na parang congratulations na ganito, meron kang additional points or na-nominate ka ng province. Mag-issue sila ng nomination certificate sa'yo. Which additional 600 points doon sa i-profile mo. Okay. So, dahil nga nakalink siya sa Express Entry Profile, nadagdagan ka ng 600 points. So, ilan na yung naging total score mo nun? So, from 361, naging 961 siya. Galing sa math. So, 961 na yung points niya. So, imagine kung gaano kalaki yung natulong sa amin nung Alberta Tech nomination. Yeah. Kasi majority talaga ng score namin doon ang galing. Imagine, wala kaming nomination. So, 361. Talagang malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-invite kami. So, 961. Anong nangyari nung nakakuha ka na ng nomination? So, once na na-receive mo yung certificate na yun, open, sila parang mag-update yung GCT account mo eh. So, basically, mag-email din yun kung may mga updates or messages ka mo tatanggap. So, nag-email sa akin, then nakita ko nga doon is parang may accept or decline doon sa option na nomination ng Alberta. So, basically, ang gagawin mo lang din is accept ko lang siya. Once na-accept mo siya, automatically, meron ka ng 600 points dun sa GCT account mo. Oh, so dadagdag na siya. Dadagdag na siya agad. So, okay. the next thing na gagawin mo is maghihintay ka ngayon kung kailan yung magiging general draw or yung magiging provincial nominee program draw ng Federal Express Entry. So, basically, yun po yung naging story namin kung paano kami nakakuha ng additional 600 points through the Alberta Tech Pathway. And I hope na nakatulong po sa inyo and nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga requirements and ano yung mga eligibility. And ilalagay ko na lang doon sa description below kung saan namin nakuha yung mga link ng para makita yung mga minimum requirements, yung mas detail, and yung mga list of jobs and occupation. Na malay nyo, pasok pala doon sa Alberta Tech Pathway yung trabaho nyo ngayon, di ba? Yes, guys! So yeah, so after this video, I think ang sunod naman namin na i-share sa inyo is yung PR timeline namin and yung step-by-step process din namin and yung detail na requirements. Kasi syempre, yun din yung isa sa mga critical, di ba? So yeah, see you guys again on our next vlog. Bye!